Magandang umaga, Rita Corinthians. Good morning, teachers! So, simulan natin ang ating klase sa isang panalangin. Pwede ko bang bigyan si David? Ito natin tayo. Sige, maalam ko po. Sino man yun? Kaibigan? Sige. So, ngayong araw, tulad ng nasabi ko, nakaraang pag-iba natin, ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa ikalabing-8 kabanata. Pero bago yan, balikan muna natin ang ikalabing-7. At ang pabagat nito ay Kaya? Tama, ang perya. Very good. So, ano nangyari doon sa perya? Bago tayo dumako. So, pumasok lang sila sa isang tanghalan. Pero bago yun, anong nangyari doon sa perya? Ayan. Meron ba? Meron nakakaalala sa nangyari doon sa perya? Doon po talaga pagkatalo-talo ng mga Ay, tama. Tungkol sa isa, meron silang napag-usapan na lumulutang na tulo, nagsasalitang tulo. At doon tayo papasok ngayon sa ikalabing-8 kabanata. So, very good. Naalala ni Because parang siya lang, nakakaalala. Parang pag magbibigay kayo sa akin ni kung iwas. Anyway, so yun. Papasok tayo sa isang tanghalan. Kaya, ang konsepto, ang tema natin sa klase natin ngayon ay isang teatro. Kasi papasok tayo sa teatro ni Ginoong Reeds. Pero makikilala natin siya mamaya. Kaya naiyakin ko kayong lahat sa teatro Corinthians. Okay ba? Yes, Sige. So, sa pasok natin sa tanghalan ito, meron tayong mga inaasahang pagkatuto. Una, pakibasa nga report. Ito kaya ang malalim na pagpapakatulugan ng mula sa mga pangyayari nila. Very good. Pangalawa, President. At pangatlo, Andrea. May mabahagi ang sariling tanda kaugnay sa mga pangyayari at kaisipan ng inamayani sa pinasa kabanata. So ito yung mga inaasahan natin na matatapos natin sa pagtalakay natin ngayong araw. Pero para maging maayos yung pagkamu natin, meron tayong mga ilang simpleng aliguntunin. So ngayong March, ang tema natin ay, kung noong February, ang tema natin ay tungkol sa pag-ibig. Ngayon naman ay tungkol sa pag-asa o ang hope. Kaya doon nakaakla yung mga aliguntunin natin. Pakibasa nga Cyrus, itong H. Huwag kang lalayo ng iba habang sila ay nagsasalita. Ayan. So, kabilang ako at yung mga kaklase ninyo ng mga magbabahagi. Oh, Marvin? Oras ay lahat. Walang pumasok. Ayan. So, natutuwa naman ako at tatlo lang ang absent. Hindi man sila late ngayong araw. At letter P. Joshua? Pakinggan at igala ang opinion ng iba. Ayan. So, kung ano man may babahagi ng iba, ulit niyo yun. At hintayin mo yung pagkakataon mo na ikaw ang babahagi. At letter E. Yung oras sa E. Ayan. Repeat ko po makilang po sa mga talakayan. So, maasahan ko ba yung mga inaasang pagkatulo at itong mga lututunin natin ngayong araw? Yes, sir. Okay, very good. So, ngayon, sa pagpasok kasi natin dito sa tanghalan, yung pagtatakal ni Ginoong Reeds sa isang magic class. Do you believe in magic? No. Yes.
Sa iba, no. Sa iba, yes. Ano? So, tingnan natin. Ngayon, may papanood ako ng isang pagtatanghal ng matka. So, tingnan natin. Yung pagtatanghal ng isang Britano sa Britain's Got Talent. Wala naman tayo ng performance niya ng isang magic. Tingnan natin ano. What's your name? Darcy. Darcy. Where are you from? Thank you very much. How's he doing it? Kung saan yung ganyan. Hi YouTube, click the button below. So, yun. Isang pagtatanghal na makika. Ang galing, no? Para siyang totoo. Kahit na alam mong niloloko ka na. Alam mo namang hindi totoo, pero papaniwala ka. Parang yung mga ng ex mo. Napaka-magician sila, kaya biglang naglako. Ayan, so, yun yung mga halimbawa ng magica. So, totoo kaya yun? Hindi, pero hindi natin alam kung paano. Gusto niyo pa lang sa pati? Yes. Ayan, sige. Maglabas kayo ng kahit na anong piraso ng papel. At ballpen. Ano siya? Number magic na wala, natutuhan ko lang din ng bata ako at noon. Mga ako lang na tutuhan ko siya. At hindi ko alam kung pamilya sa inyo to, kung natutuhan niyo ng bata kayo. Pero magic siya ng numbers. Ayan, sige. So, meron na bang papel ng lahat? Yes. Ayan. Lahat kayo, mag-isip kayo na dalawang magkasunod na number. So, let's say, parang 1, 2, 5, 6, gano'n. Dalawang magkasunod na number, at isulat nyo, hindi ko kita. Bahala kayo kung anong magkasunod na number. Pwedeng 1,000, 1,001, ganyan. Marunong naman kayong mag-add. Marunong kayo mag-subtract. Natinig ko nila. Okay, sige. So, meron ng papel at ballpen. Pwede nyo namang i-oral din, kasi tiyakin nyo naman yung tama yung calculation. So, mag-isip kayo ng kahit na anong magkasunod na number. Meron na? Ayan. Ngayon, yung bigger number, yung mas malaking number, ihiwalay nyo dun sa papel. Tapos, yung bigger number na yan, plus 5. Kasi calculate nyo. Calculate na. Plus 7.
Okay na? Plus 6. Calculate na? Wait lang, naka-calculate pa. Okay na. Minus 9. Okay na. Calculate ka lang. Dali na naging math yung Pilipino natin. Sige, okay na, nakalculate na. So, tapos, yung sagot dyan, yung nakalculate ninyo, i-minus nyo yung smaller number na naisip ninyo. Diba, meron kayo naisip na smaller number kanina, i-minus nyo yung sa nakalculate ninyo. Ang sagot, title. Okay, so number magic. So, ano lang yan? Isa lang din yung unang pandaraya. Parang pinagtutuloy ko lang na alam ko yung mga nasa isip nyo. Pero yung calculations na nakabasa sa akin. Hindi doon sa kung anong number na naisip nyo. So, isang uri ng pandaraya, pero napaniwala ko kayo. Kasi, ang pamagat ng ika-18 kabanata ay ang pandaraya o ang kadayaan. Okay? Ayan, pero bago yun, so, okay na. Kumanuman naman na. Sige, pero bago tayo tumako doon sa papasahan natin kabanata, para magtitukaw muna tayo. At tingnan natin, meron tayong mga papasahin mga dialogue. At ang pamagat ng gawain natin ay daya, dialogue, damdamin. Kasi daya doon sa pamagat natin ng pandaraya. Ngayon, meron kami papasahin dialogue at may ilang magbabahagi ng kung anong opinion nila, o hikuhan nila, kung anong damdamin yung namayani doon sa pakayan na yun. Okay ba? So kapag mag-recite taas ang kamay. Okay, at ang makapag-recite ay, kung mababasa niyo, meron akong kakuligan, meron din siyang anong mga punto. Pero hindi siya nagsasalita, huwag kayong mag-alala. At ito yung gagawin para na mga magre-recite. So, tatlo lang ito natin yung mga dialogue na nababasa natin. Okay? Handa na ba? Okay, sige. Basahin natin ng sabay-sabay ang unang dialogue. Isa, dalawa, basa. Maligayang pagdating, mga kabalang-kalang ng ito. Mula sa dialogue na ito, ano yung magiging hamo na damdamin ko sa nagsasalita? Okay? Dimika? Ay, winawelcome niya yung mga business. Iba na din nakatay. May follow-up question yan. So, masaya siya kasi winawelcome. Madali na po yung follow-up question. So, ano sa tingin mo yung dun sa, dito sa parent, dun sa papasukan nila ng parents, ano sa tingin mo yung magsasalita kung tayo yun? So, Mr. Peace. Ayan, very good. Tama, dahil dyan, meron ka ulo. So, bumunod ka ng dalawa. Sino mga nabulot mo? Ayan, nabulot niya si Roland Benito Villayan. Actually, mga character stickers sila. So, pwede niyong iligit kanino. Okay, next. Tama. Ito ay magiging media ni Mr. Lee. Sa tigilan natin mamaya kung bakit niya nasabi ito. Susunod na dialogue. Basahin ng sabay-sabay. Isa, dalawa, basa. Pinagbibintangan kitang mamamatay tao. Mamamatay tao. Hindi dapat nagiging. Ayan. Sino ang makakapagkiluha ng emosyon? Madamdamin yung taong nagsasalita nito. Galit. Bakit sabihin niyo galit? Ay, sinisisi niya, may paninisi. Ngayon ang tanong,
sino kaya? Hindi ko kailangan lang kasi baka hindi ko rin tutulan. Ngayon, abangan natin kung sino ang may dialogue dito. Sige, kung saan na tayo nag-usap na lang. Hindi ka na. Hindi naman ang gulit mo. Ay, dalawang pasilyo. Talagang yung napagsabi mo ayos, dalawang pasilyo. Okay, sige, next. At panghuli na dialogue. Isa, dalawa, pasok. Diyos ko, buhay siya. Ayan. Ano sa tingin yung damdamin ng tao sa salita? Joshua? Nagulat, sir. Nagulat. Bigla. Bakit sa tingin mo siya nagulat? Baka yung sir, boy. Yung ulo buhay. Tingnan natin kung tama yung ano. Nakikinuha ni Joshua sa pagbabasa natin mamaya. Okay, so yung una, sino kayo mag-ulit ni Joshua? Ang daming ay selo, tsaka picture. Ah, si Pexol. Sino ulit si Pexol? Yung pagrupo na Kumigat. Puro reklamo pero wala ang bag. Ayan. Nakasinan ng selo. Ayan. Sige, so, mabuti naman kung kayo umunawa at magkinuha ng mga damdamin para hindi tayo madaling natataya. Ano? Ng mga kung ano-ano pinagsasasabi. Ngayon, dadako tayo sa pagbabasa ng ika-18 kabanata, ang Pandaraya. Okay, sige. Pero bago yun, meron tayong mga gawin na tanong na haabangan natin sa pagsagot natin o sa pagbabasa natin sa mga kabanata. Ayan. Pwede bang masakit ang una? Ano ang naging reaction ng mga nanonood na sa akin sa pagkakaroon ng Ayan. So, malaman natin bakit nakatingin si Padre Salvi. Susunod? Sabihin. Sino ang may kapareho para sa mga Yes. Ayan. So, merong takutan na magbabalik dito sa kabanata na ito. Hindi naman literal, pero malalang pangatlo. Ayan. So, ano kaya ang gagawin ng mga may kapangyarihan pagkatapos ng pagkatakal ni Ginoong Jesus? At yan ang nakapangan natin sa ating pagbabasa. Pero bago yun, magtungo muna kayo sa inyong kanya-kanya grupo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Group 1, Makalaib. Group 2, si Mauboy. Group 3, Sagani. Group 4, Pekay. Group 5, Dito, one, two, three. kumuha ng bilog sa pagkakaulit nyo. Sige, matras ka ng konti. Okay na. Sige lang, parang nag-isa na kayo. Sige, matras ka pa ng konti para iwalay na. Ayan, sige. So dito, meron akong ibibigay ng mga software at hawakan ito ng mga kinatawan ng paklat. Ilalabas lamang nilalaman nito kapag sinabi ko. Nawahan ka? Yes, sir. Babasahin natin ang ika-18 kabanata ang Pandaraya. Sige, buksan ang sobre. At may makikita kayo booklet na ganito. Huwag mo nang ilalabas yung iba nasa loob. So, ilabas yung booklet na ito at ibigay sa bawat miyembro ang isang copy. Okay. Para dito natin basahin. Para naman naman yan na magpapasa talaga tayo ng libuan. Meron na bang copy ang lahat? Sige, wag bubuklatin. Hanggang dito, sinasabi. ay
Excited eh. Okay. Sige, so, ayan. El filibusterismo, kapanata 18 ka, panaraya. Sibukatin natin ang unang pahina. Ayan. Makikilala natin sa ating pagtatakhan si Ginoong Keats at si Imutis. Ayan. Ngayon, alam na natin si Imutis na yung pangalan siya no, ulo na nagsasalita. Ayan. Pangatlo, sige, bukatin natin sa susunod na pahina. Sige. Sabay-sabay na basahin ang tagpo o ang talata na nasa susunod na pahina. Isa, dalawa, pasa. Sa halalan ay malugod na sinalubog ni Ginoong Keats ang mga manonood, kabilang ang mga kaide at mga kasama nito. Ayan. Kaya, yun yung unang linya natin kanina na maligayang pagdating mga kagalang-galang na Pino. Kasi, itong mga pari na to, nung dumating sila, sabi nila kay Ginoong Keats, gusto namin panoorin yung pagtatakhan mo, pero gusto namin pamila. Ayan, tapos, hindi lang yun, sabi nila, gusto rin namin na tingnan kung ano yung pandarayo na ginagawa mo at paano na mapagsalita yung ulo. Kaya, panitulugan mo kami na mag-inspection doon sa entablado mo. Di ba? Very demanding sila kay Ginoong Keats sa ano. Manonood na nga lang sila, gusto pa nila siya sa atin. Sige, tumungo tayo sa pangalawang tagpo. Pakibasa, isa, dalawa, basa. Bago magsimula ang pagtaangkal, ay binigyan si Bensay ng kahintulot upang magsiyasat, ngunit bigo siya makita ang salamin na kanyang tinutukoy. Dahil dito ay nakahiya ang mga maya. Ayan, kasi mapatatandaan natin sa kabanata 16, sabi ni Benjamin, ano lang yan? Salamin lang yan na lumilikha ng ilusyon. Hayaan niyo ako hanapin yung salamin na kung saan niya nilagay. Yung hinanap niya, pero hindi niya natagpuan. Kaya napahiya si Benjamin. Tumungo tayo sa susunod na tatlo. Okay? Isa, dalawa, basa. Pumasok si Ginoong Keats sa isang pinto at bumalik na may bitbit na isang kahon gawa sa kahoy. Ang kahong iyon ay natagpuan sa libingan na sa piramide. Pinasiyas ng puso sa mga may ilang nasabi na ang kahon ay amoy bangkay. Para kay Bensay, iyo'y amoy simbahan. Ang kahon ay naglalaman ng abo at kaputol ng magiging ng dalawang salita. Ayan. So, pinasok na niya yung kahon. So, pumasok siya. At sabi ng iba, siyasatin niyo rin, baka sabihin yung may daya ulit, sabi ni Ginoong Keats. Pero si Ginoong Keats ay isang Amerikano. Kaya siyasatin niyo, sabi niya gano'n. So, nung nagtakit sila ng ilong, kasi nga, sabi nila amoy bakay. Ngayon si Bensay, kasi mapang-asar, na parang amoy simbahan. Sabi niya gano'n. Ibig niya sabihin, amoy bakay yung simbahan. Gano'n yung pinatutupan niya. Katabi niya yung mga pare. Kaya, ayan. So, punta tayo sa susunod na tagpo. Okay. Isa, dalawa, pass. Sa pamamagitan ng unang salita ay nabubuhay ang sangkahot na abo at nakakausap ang isang ulo. Ang ikalawang salita naman ay nakakabalik sa dati nito pinalalagyan. Sa kwento, sa kabanata ng Rizal, ay binanggit niya ang unang salita na ginamit niya yun. So, yung unang salita na bubuhay doon sa abo para magpupulo ay Deremo. Ito lang yung salita na makakapagbuhay doon sa abo. Pero ito itong anagram ng isang salitang Ingles. Ano kaya yun? Meron bang makakapag-rearrange dito para makakuha ng isang salitang Ingles? Tulad ng kaya, ang anagram, tulad kay Benside, di ba? Ang Benside ay anagram ng anong pangalan? Hindi na nalala, Ibanez. So, ni-rearrange. I-rearrange siya. So, itong Deremo na to ay isa ring anagram na ginamit ni Rizal. So, ikang English siya na na-rearrange. Ano sabihin ko? Sorry? Freedom. Very good. Ang galing. Saan? Ayun. Sige, dahil dyan, meron pa rin galing malas. Kumuha kayo ng dalawa. Ulo. Kaninong ulo kaya makukuha ni Cyrus? Sino ang nakuha mo? Ay, si Imonis at si Colleen. Nakuha mo si
Timotes. Very good. Ayan, so yun yung unang salita. Pero, hindi na nabanggit yung pangalawang salita kasi may isang nangyayari sa kwento. Ipagpatuloy natin sa susunod na tagpo. Ang galing, nahulaan. Kaya sa inyo na, ganun talaga. Next. Okay? Isa, dalawa, basa. Nang binigkas ni Ginoong Diyos ang unang salita ay may lumitaw na ulo. Habang nagsasalita ang Espiritu ay nakatuon ang paningin nito kay Padre Salve. Dahil sa takot ay nahimatay ang pare. Ayan, so habang nagsasalita, nakatuon, yung mata ng ulo na yun, nakatuon. So, imagine nyo, nakikita nyo sa imo dito sa first page, diba? Imagine nyo, tapos nakatuon siya sa iyo habang nagsasalita. Pero ano kaya yung sinabi ni Timotes? Para mahimatay yung Padre Salve. At dito papasok ang maraming mga informasyon. At tanda ko tayo, so tumingin muna tayo dito sa harap. At tingnan natin, ano ba yung mga sinabi ni Timotes. So, binanggit ni Ginomis Vermo. Tapos naging ulo. Ayan. Tapos, nagsalita si Timotes. Pakibasa nga. Isa, dalawa, basa. Ako si Mutis. Pinatay ako sa Panginoon niya. Sa takot na ibinyag ko ang isang lihim. Ginamit nila ang mga kailing nooy na mga alas sa bansa. Sila'y Panginoon ng 2 ng mga lupain. Ayan. So dito sa bahagi ito ni Timotes, ay maraming pinatulong mula sa Biblia. Isa-isahin natin ano. So dito, yung pagkakakwento, tinataya ko sa Babylonia. Pero sabi niya, sa takot, na ibinyag ko ang isang lihim, ginamit nila ang mga private o namamahala sa bansa. So taga-Babylonia si Timotes. Pero habang nakatingin sa mga pare, ginamit ang mga private para na namamahala sa bansa. Ay, nung mga panahon na yun, ang namamahala sa Pilipinas ay mga private. So, tinamaan yung mga private. Sila yung Panginoon ng 2 kanto. Ano ang 2 kanto? Sa math. 2 kanto ay 2/3. Sila yung Panginoon ng 2/3 ng lupain. At ganun din ang mga Kastila sa Pilipinas noon. 2/3. So, tingin nyo ba, sa panahon ng Kastila, nasakop nila ang buong Pilipinas? Hindi. Meron sila kapuluan hindi nasakop. Ano yun? Ano yung kapuluan na hindi nila nasakop? Ano yung biga? Mindanao, tama. Kaya 2/3 lang. 2/3. At dito ang pinamumukha nila na hindi pa nila nasakop ng buong Pilipinas. Kasi noong panahon na yun, pinaniniwala ng mga Kastila na talunan na ang Pilipinas. Na halimbawa parang nasakop na namin kayo ng buo. Pero ang totoo talaga, 2/3 pa lang kasi hindi pa nila nasakop ang Mindanao. Pero actually meron din sa Luzon. Merong grupo na hindi nasakop ng Kastila sa loob ng 333 years. Ano yan? Ifugao. Hindi napasok ng Kastila ang tribong Ifugao sa domain nila. Kaya nanatiling malakas ang bundunan ng Ifugao. Ang nakapasok na lang sa kanila ay mga Amerikano. Kaya kung kakausapin mo yung isang bata ng Ifugao ng Pilipino, mas pinasama siya sa Ingles. Kasi ang nanakot sa kanila at nagturo sa kanila ay mga Amerikano. Ayun. So, maliban ba doon? So, pero rin tayo dito, 2 kanto lang, Mindanao lang. Ang hindi pa nila ganap na nasakop, may bahagi pero hindi nila ganap na nasakop. Tapos, niloloko nitong mga private, ang mga Kastila, Pilipinas, sa Luzon at Mindanao, sabi nila, talo na kayo, huwag na kayong lumaban. At meron silang kahit ang totoo talaga, hindi pa naman. Kaya meron silang ginawa pagtatanghal, ang katolikong simbahan. Kung familiar kayo dun sa pagtatanghal na Moro-Moro. Sa mga Catholics, familiar kayo doon? Moro-Moro. Sa PE, kahit sa mate, meron dito. Moro-Moro. Ito yung pagtatanghal na naglalaban ng Kristiyano at Muslim. At sino madalas ang nanalo? Kristiyano, doon sa kwento nila sa Moro-Moro. So, tinatanghal nila yun sa Luzon at Visayas para paniwalain ang mga tao na nananalo sila laban sa Muslim. Ang kahit ang totoo, hindi sila nananalo, kaya hindi nila masama. So, isa yung paraliza na magpapakita sa mga Pilipino na makakapasa ng LTE na ay, hindi pa pala tayo ganap na nasasakit. Ayan, kaya sabi niya, 2 kanto na lupain. Ayan. Sunod, ano yung sunod na sinabi ni Timotes? 1, 2, basa. Alaman ang kanilang sandata at inibigay ang mga tao sa pamamahan. Ayan. Inilibing
nila ang mga tao sa kamangmangan. Ano yung tinututulan ng mga private? Ano yung ayaw nilang maipatupad na pinaglalaban nilang makarating? Hillary? Matuto ang mga Pilipino sa salita. Tama. Ayaw nilang matuto ang mga Pilipino ng wika pa sila kasi gusto nilang manatili silang mangma, mga Indio. Yun ang ibig sabihin ng Indio eh, mangma. Ayun. Kaya yun yung gusto nila. Kaya inililibing nila ang mga tao sa kamangmangan. So tinamaan ulit yung mga private na nakikinig. Kahit si Iwo Desito ka na nagsasalita. Ngayon, dito na tayo. Bakit naghimatay si Padre Salvi? Kasi nagtanong si Ginong Gates. Anong ginawa nila sa'yo? Sabi ni Ginong Gates doon sa ulo. So, ito na. Ano yung sagot ni Imotes? Isa, dalawa, basa. Umiibig ako sa isang dalagang anak ng private. Sino yung may uugnay ninyo isang tao na umibig? Joshua? Si Jesus mo iba. Tama, si Crisostomo Ibarra. Umibig siya sa isang dalagang anak ng private na si Maria Clara. So, pero si Imotes ito nagsasalita ka at nakatingin siya kay Padre Salvi. Tutuloy natin. Anong sumunod na sinabi niya? Isa, dalawa, basa. Subalit may isang private umiibig sa kanya. Sino yung private na umibig kay di ba sir? Kaya sa tayo si Padre Damaso. Jocelyn? Ano yun? Padre Salvi, tama. Habang nakatingin ka tayo, Padre Salvi, may isang lang private na umiibig doon sa iniibig ko. Okay, tuloy natin. Then, sa itong sinabi ni Imotes, isa, dalawa, basa. Sinangkot niya ako sa isang kaguluhan at pinagbintangang rebelde. Yan si Imotes ito. Pero si Crisostomo Ibarra ulit yun, kapareho ng kwento, di ba? Naging excommunicado si Ibarra dahil pinagbintangan siya ng rebelde. Ayan, tuloy natin. Isa, dalawa, basa. Ako'y nakataas, subalit namatay sa lawa ng buhay. At saan si Crisostomo Ibarra ay namatay puno sa isang lawa. Di ba? Namatay daw siya sa isang lawa. Ayun. So, grabe yung connection, ano? Tapos sabi niya, tuloy natin. Isa, dalawa, basa. Nakikita ko siyang pinagtatakpan ng Birhen na nagtago sa templo. At saan nagtago naman si Maria Clara? Sa Templo. Bento. Ayan. Tuloy natin. Isa, dalawa, basa. Nakikita ko ang Birhen na mimihati na nahihirap at nagtako. Tuloy. Isa, dalawa, basa. Nagbabalik ako at ilalantad ang iyong kabutulan. All this time, nakatingin siya kay Padre Salvi. Isa, dalawa, basa. Mamamatay tao, makanirang buhi, mapagbanal-banal ang private. Ayan. At ito yung linya na binasa natin kanina. Isa, dalawa, basa. Pinagbibintangan kitang mamamatay tao, mamamatay tao. At tumalakak siya ng pagka-lakas-lakas. At sa mga panahon na to, nakatindig lang siya kay Padre Salvi. Kaya nasabi ni Padre Salvi, Diyos ko, buhay siya. Saka siya nahimatay. At sino yung kinakakala niyong buhay sa pamagitan ni Imotes? Crisostomo Ibarra. Pero tandaan niyo si Imotes ito, taga-Babylonia siya. At si Ginong Gates ay isang Amerikano. Kung paano na pag-ugnay na yung kwento ni Imotes ay pareho sa kwento ni Ibarra at nakatingin siya all this time kay Padre Salvi. Ayun, so yun yung nangyari. At tumako tayo, bumalik tayo sa book na yun, sa Julie. Tatlo. Ano ang sumunod na nangyari? Sa dalawa, basa. Nang nakamagaan, inutos ng gobernador na ipagkabawal ang ganung uri ng balas. Ngunit wala na si Ginong Gates. Siya ay nagtungo sa Hong Kong, dala-dala ang kanyang tingin. So, hindi natin malalaman kung paano napag-ugnay ni Imotes at ni Crisostomo Ibarra yung mga kwento nila. Kasi tumakas na si Ginong Gates sa Hong Kong. So, makita lang natin dito, no, gaano sila kamakapangyarihan. Pag may isip na gusto ka, kinabukasan, hindi nila pwedeng gumawa. Ganon sila kamakapangyarihan. Open mo lang ng konti, kinabukasan, may sulat na sa'yo, bawal na. Bawal na yung ginagawa. Ganon kadali para sa mga private. Isagawa yung mga gusto nila. Ayan. So, doon nagtapos ang
ika-18 kabanata. At babalikan natin ang mga tanong na ito. Pero, ang mga sasagot ay ibabasa natin dito sa mga numero na. Ito. Ayan. So, meron tayong mga numero na sa likod ng mga numero na yan ay may mga pangalan. At kung sino ang papalaring sasagot sa tanong, ay siya ang tatayuan sasagot. Okay, sige. Sino yung last nag-recite? Jessalyn. Okay, Jessalyn, pumili ka ng number mula 1 to 30. Tingnan natin, sino kaya ang nasa number 24? Sino pangalan kayo? Pwede ba kumain sa Diyos natin? Basahin niyo muli ang unang tanong. Sige, basahin nga. Ano ang mga reaction ng mga lalo sa mga sasabi sa pagkakakita ng buong So, ano nangyari sa pagkatapos? Nagulat. Kasi, yung sa ulo. sa ulo na, Sasabi ni Pinoy. okay, tinanong niya, bakit sila nagulat? Dahil, Salita ko yun. tama, nagsasalita yung ulo. At yung mga sinasabi niya ay, ano kaugnayan niya? Related ba sa Pilipinas? Kaugnay? Okay, tama. Sige, maraming salamat. Kasama natin yung meron ka para sa gusto mo? Ay, meron ka rin dalawa. Ulo. Okay, sino mga ulo kaya mo? Sige. Ayan, sige mag-guess at Exo. Nakakadalawa na inputs at dalawang Exo. Sige, tingnan natin. Sino ang susunod sa pangalawang tanong? So, basta daw, mag-iing ka ng number. Maliban daw sa number 24. 24. Okay, tingnan natin. Sino kaya ang 24? Okay, sige. Mula nung ipasa ang tanong. Sino ang tawag may kaparang karanasan sa mga ikinuwento ni Ayan, sino ang tauhan yung may kaparehong kwento sa iyo? Crisostomo Ibarra. Ano yung mga, so very good. Ano yung mga pagkakapareho ng mga kwento nila? Pwede ba bang bihari ng mga natatandaan mo na pagkakapareho nila? Ay, umibig sa anak ng Friday, ano pa? Namatay sa lawa. So magkapareho sila ng kwento. Sige, palapakan natin. Minute ng dalawa. Ayan. So, sino nakuha ni Bilal? Ayan, si Ginoo and Lee. Sige. Sumama tayo sa pangatlong katanungan. Ayan, Julan, pumili ka ng numero. 15, sir. Okay, 15. Okay, sino kaya ang 15? Ay, nako. Yun lang, mukhang absent. Wala. Okay, other number. Julan. 11. Sino kaya ang nasa number 11? Okay, sige, sabihin pa natin ang tumayo. At pakibasa, ikatlong tanong. Ano ang ginawa ng mga nasa kapangyarihan na pagkatapos ng pagkakamali? Anong ginawa ng mga nasa kapangyarihan? Sige, sige na ang needs ay umalis. Pero yung mga nasa kapangyarihan, ano yung ginawa nila? May pinagbawalan na magtanghal si Ginoong Liz. At ano yung masasalamin natin doon mula doon sa mga nasa kapangyarihan sa panahon ng Kastila? Ano sa tingin mo yung pinatutukulan ni Rizal dito? So, kung gano'n yung mga pare, ano kaya yung
mga pari sa totoong buhay sa panahon ng mga Kastila. Ganun din kaya sila. Hindi. Sa tingin mo, bakit? Paano yung malupit ba yung mga Kastila sa panahon ng mga, malupit ba yung mga Praia sa panahon ng mga Kastila? Oo. So, marahil, mas andun tayo sa pareho sila na ipinagbawal yung mga ayaw nila. Tama? Ayan. So, yun yung may pagkakamin natin na pagkakapareho nila. Sige, dahil nasagot naman, usually, sige, meron kang dalawang ulo. Kung kaninong ulo naman yung mga makukuha mo. Sige, pakitingin nga, kanino yung mga yan. Ayan, si Maria Clara, si Placido, pwede. Yung pogi na sabi niya na nakita niya yung mukha niya. Ayan, sige. So, maraming salamat. Sige, palapakan din natin. Sige, so, yun yung kwento natin na pinamagatamang Pandaraya. Ayan. So, babalik tayo doon sa pagtalakay natin kanina na sa kabanata na yun. So, ano yung pamagat ulit ng ikalabing walong kabanata? Ang Pandaraya. Sino sa inyong nakaranas na dayain? Ganun ba? Dayain. Ayun, may mga ilan yan. Sino nang nakaranas na mandaya? Mas maraming lumandaya kaysa manadaya, ano? So, siguro, exam yan, no? Malapit na ang exam, guys, ha? So, iwasan natin mandaya. So, makita natin dito sa kabanata na ito na yung pagkukwento ni Rizal, hindi lang siya nagkukwento. Meron siyang nais na ibulugan. Kaya nga, tinagurian ng mga likha niya ito ng obra maestra. Anong ibig pang sabihin kasi ng obra maestra? Matatawag lamang isang panitika ng obra maestra kung sa kabila ng matagal na panahon na pagkakasulat nito, nananatili pa rin yung halaga niya. May impact pa rin sa mga nagbabasa. So sa tingin niyo, sa mga panahon na to, may impact pa rin ba ang universalismo? Yes. Tama? Nangyayari pa rin ba yung mga isyong panlipunan na nangyayari noon? Yes. Okay. Sa kabila na, matagal ng panahon ang nangyari. At ang pinakamalaking pandaraya na ginagawa nga nila ng mga panahon na to ay ang pagsasabi na talunan na tayo. Kahit hindi pa. Kaya nga ang pandaraya. Pero naisingit yun, naitago siya ni Rizal doon sa kwento ni Hildes. Hindi niya direktang sinabi na dinadaya tayo ng mga tao. Pero sa pamagitan ng kwento, nasasabi niya dun sa mga nagbabasa na, ay, ito pala yung sitwasyon na Pilipinas. Kasi noong mga panahon na yun, kung Tagalusog ka, hindi mo na alam kung ano nangyari sa Mindanao. Wala pang Facebook. Wala pang balita noon. Kung ano sinabi sa'yo, yun yung paniniwalaan mo. Kaya, madali silang dayain. Madali silang mapaniwala. Pero sa ating lahat, sana iwasan nating mandaya. Dahil basahin natin ito, kasabihan ito, sa tayong lahat, isa, dalawa, pasa. Ano ang Pandaraya? Ano man kaligid ay babalik sa gawa ng dalawang ulit. Ano mang pandaraya, gaano man kaligid, ay babalik sa gumawa ng dalawang ulit. Pwede hindi doon sa taong dinaya mo, pero babalik at babalik sa iyo yung pandaraya. Sa ibang tao siguro manggagaling at mas malala kaysa doon sa ginagawa mo. Kaya iwasan sana natin. Minsan sinasabi natin, ang unfair ng mundo, unfair ka rin naman. Diba? Ayan. Kaya, sikapin natin na manatili at maging tapat. Okay, naiintindihan ba? Yes, sir. Naunawain ba ang mga pangyayari sa pangyayari? Very good. Ngayon, itong teatro natin, itong teatro Corinthians, medyo baliktad mas madami ng mandaya kaysa dinadaya. Kaya baliktad din. Pagpasok natin, wala tayong entrance fee. Pero yung paglabas natin, meron tayong kailangan isumiting ticket. At natatagpuan natin sa loob ng mga sobre na hawak ninyo. So merong sobre dyan, na ticket, tanungan. Ayan, at pwede nyo kunin at ilabas. At bigyan na bigyan ng pera. Ayan, bigyan ng kopya ang bawat isa. Ayan, sa ticket, tanungan. So yung ticket na yan, ayan, saan yung balang magpunta? Korea. Ay, Korea. Alam visa ng Korea. Nag-restrict sila.
to ay exit point natin. So, malapit na tayo matapos. Ngayon, sa ticket na yan, sa likod ng ticket na yan, ay susulat niyo ang inyong kasagutan sa isang tanong. Sulat niyo ang pangalan niyo ha, para alam ko kung kanino. Sa likod ng ticket, basahin natin ano ang tanong na sasagutin ninyo. Tingin sa harap, isa, dalawa, pass. Magbahagi ng isang dahilan upang ipagsasalan mo magbuhay ka sa panahon ng kalayaan. Ayan, isang dahilan. Bakit mas maganda o bakit yung pinagpapasalamat na buti ngayon ako pinanganak? Hindi sa panahon ng mga Kastila, hindi sa panahon ng mga Amerikano, hindi sa panahon ng mga Hapones. Buti na lang, iniadya na ngayon ka na buhay. So ano yung mga maiisip mo na mas maganda, buti na lang sa panahon ako ng kalayaan na buhay. Mula dun sa mga nakita natin pangyayari sa mga kinalaki natin kabanata. So, bibigyan ko kayo na 5 minuto para sagutin ang ating katanungan sa inyong ticket. Kakalimutan isulat ang pangalan. Hindi nyo na kailangan isulat yung tanong. Diretso nyo na sagot para mag-cash kayo sa Tapos na, so may ibigay nyo ulit sa kinatawan at ibalik sa loob ng software. Sa grupo, like na rin yung copy ng booklet para mabilis ninyo ang cover. Ngayon nyo, let's say na magka-cover kayo ng ticket. Diba? 1 minute. Okay, tapos na. Okay na rin. Okay. Group 4, okay na ba?
Dahil tapos na, mangyayari bumalik sa inyong mga upuan. Pakiayos. Pakiayos. So, doon nagtatapos ang ating talakayan sa ikalabing-8 kabanata. At maganda, tingnan, basahin ninyo kung gusto nyo mag-advance read sa ikalabing-9 na kabanata upang matalakay natin ito na mas maayos sa susunod nating pagtatakbo. Lamang pangalan, Praise the Corinthians. Goodbye, sisters. See you again